Kailan bang ganito to? Nakaan po to. Matagal na. Mga dalawang araw po na yan. Mahirapan na rin. Nabubuhay po siya pero pagka... Silinyador mo, namamatay. Laging gayon. Ibig sabihin, naandar naman siya. Nabubuhay po siya. Nabubuhay. Kaso problema mo, namamatay din. Ibig sabihin, ba't may pakakarbon? Hindi po lang kung problema po na malakas naman po ako yun. Nung tinignan mo yung spark plug, lakas. Malakas naman po. Tapos, sakita mo, sunog yung loob. May team. Natural lang yun yung sa loob. May team. Kaya ako inaano sa'yo kasi kaya sabi mo kanina, papakarbon mo. Ay kung kakarbon ko, di bubuksan ko agad. Ang problema mo lang naman pala ay mahirapan na rin. Yun nila ayusin natin. Malakas pa kuryente na rin. Start pa sa post button. So, isa. Nabubuhay lang po siya pero pagka... Lalo sa umaga, ano? Kahit po mainit na ito. Kahit po Lagi namamatay pag ginap na. Nalinis sa carburetor ma? Di ba? nakalinis na po nung kabilang buwan. Gayon pa rin. Gayon pa rin. Tune up. Hindi na tune up. Tagal na po yung Yung. Sige. wala lang po yung nasa loob. Yung sa black, yung nasa loob na yung head, natural lang na ano yun, may carbon yun. Natural lang na may itim yun. Hindi kasi siya gaya ng 2-stroke na kinakarbon. Maliban na lang kung talagang yung matagal na unit mo, syempre magkakameron ng mga ribaba sa loob yan, yun yung kinakarbon. Pero hindi siya gaya ng 2-stroke na kada ilang buwan kakarbonin para malinis. Itong ganitong 4-stroke hindi. Hindi mo po kayo. Oo. Transmission po po sa trabaho. Eh di ano, pag naanda rin hindi ka agad makalis dahil yung manda umalis. Hindi ka naman po sa dati. Nakakapag-wait na lang po sa yan po lagi na ganyan. Pero yung carburetor kalilinis lang, pero hindi na bago, ganyan pa rin. Tune up muna tayo. Pero papalinis ko na rin po para... Papalinis mo na rin. Sige, sige. Sino yung turo sa'yo dito? Nakalin po. Napa. Ano ko lang po sa YouTube po, tinignan ko lang kung ano mga nagiging sakit po ng ganyan TMX. Yun po isa, yung sa kaloob. Sa carbon. Opo. Pagka hindi mo mabuhay kahit malakas po mo rin. Okay mga bossing, ayan, magandang araw na naman po sa atin lahat. So, welcome back na naman mga bossing dito sa ating channel. At ito, for today's video natin mga bossing, Honda TMX Alpha. Issue at problema ay umaandar pero mahirap palisin sa tayo. Okay, so namamatay siya kada piga ng silinyador at kahit malamig o mainit daw yung makina ay hirap siyang palisin sa tayo at ayaw humatak ng unit. Okay, so ayun, magandang araw po sa inyo lahat. So, magandang araw din po kay Sir. Ayan, shout out po kay Bossing na may-ari ng ating unit na dumayo pa from Lipa mga bossing. Ayan, so napakaraming gawaan sa Lipa, dito pa rin niya dinala sa atin at dumayo pa siya dito sa Rosario, Batangas. Ayan, so shoutout sa iyo sir at ayan, maraming salamat sa iyong pagtitiwala at dito mo sa amin pagkatiwala ang iyong unit dahil ayan, upon conversation natin kay Bossing, ayun nga ang problema niya. So siguro ay nakapanood na siya ng mga video dahil marami na siyang nagiging issue sa kanyang unit. So siguro ay ito na yung kanyang pinaka huling pambato, ang ipakarbon ng kanyang unit. Okay, so ayan mga bossing, nilinisin natin ang kanyang karburador. At kung gusto nyo matutunan kung paano malinis ang karburador, ayan, panoodin na lang po ninyo ang ating video. At habang tayo ay nililinis ang karburador, ayan, kwentuhan tayo mga bossing at bibigyan ko kayo ng tips at idea sa nangyari ng issue ng unit ni Bossing. Okay, so ayun nga, sabi nga niya ay makikita nyo naman yung ating intro upon conversation natin kay Bossing. So hindi po natin kinarbon ang kanyang unit. Ayan, so ang ginawa natin dito mga bossing ay inalam muna natin kung ano nga ba yung kanyang main na problema, kung bakit niya ipakakarbon ang kanyang unit. Okay, so ang unit na ito mga bossing ay naipagawa na rin niya sa unang gumawa, sa unang mekaniko na nilinis ang karburador. Okay, so ito yung isang issue na nakita ko dito. So kung ito lang ay naayos agad noong unang gumawa, so okay na yung unit ni Bossing.
Ayun, ayan. So kita nyo ba? So kung nalinis na yung carburetor, so hindi siya magkakaroon kaagad ng ganyang rebaba. Okay? So anong nangyari? Siguro ay nalinis lang yung kanyang carburetor, pero hindi siya natanggal ang air screw. So useless mga bossing ang ating paglilinis ng ating carburetor kapag hindi po natatanggal ang air screw at hindi siya naitatiming ng ayos. Okay? So ayun nga, upon conversation natin kay sir. So ang issue niya, yun na siguro yung kanyang huling pambato, ang ipakarbon, pero hindi po natin kinarbon ng kanyang unit. So ang ginawa po natin dito mga bossing ay nilinis natin ang kanyang carburetor at i-tune up. Okay, so yun lang po kasi yung nakikita natin na issue at problema ng kanyang unit. So yung kanyang clearance ng kanyang valve clearance ay tukod. Okay, so kaya siguro yung mga nararamdaman ni sir at saka yung kanyang mga nagiging issue sa kanyang unit ay tumugma doon sa kanyang napanood. Okay? So siguro yung marami na rin siyang napanood, kaso nga anong nangyayari, hindi pa rin nare-resolve ang kanyang problema. Kaya ang gusto niya mangyari ay pa-carbon na. At ayan, buti naman dito nadala ni sir. So yun yung issue na po pwede nating magawa at ma-resolve ang kanyang unit ay dito sa paglilinis at pag-tune up ng kanyang unit. Dahil ang issue nga ay tukod lang ang kanyang barbula. So advice ko lang sa inyo mga bossing, ayan. So wala pong problema yung panonood natin ng mga video. Ayan, so malaking bagay po yan para sa inyo. Lalo na kung doon sa mga nagdi-DIY, ayan, malaking bagay po yan. So kaya nga lang ang nagiging issue kapag yung halimbawa gaya ni sir, nakapanood siya ng video na kagaya ng kanyang unit na issue. So yung huling pambato niya na ipa-carbon ay hindi po natin ginawa. So mas maganda so gaya dito sa shop, so hindi po tayo kaagad-agad gumagawa ng mga ganyang senaryo. So anong ginagawa po natin pag dumadating yung ating customer, so tinatanong muna natin talaga kung ano ba talaga yung issue. Kasi gaya ng unit niya na ito, so kung ikakarbon natin siya, so hindi rin naman kaagad-agad makukuha. So it's either makukuha siya, magagawa. Pero kung kaya naman siyang gawin sa ganito lang paraan, so di ba mas maganda at mas makakatipid kayong mga customer. So mas maganda kung halimbawa hindi rin nyo rin po kayong magdi-DIY habang pinapanood yung mga video. Okay lang, meron kayong idea sa kung ano yung gagawin. Pero mas maganda hanap po kayo ng mekaniko na maayos na po pwede nyo pagkatiwalaan, na po pwede nyo sabihin kung ano yung issue at problema ng unit nyo, na ano yung po pwede nyang magawa para maayos ang kanyang unit. So dito naman nakita ko naman sa senaryong ito, so tama naman yung mga nagiging desisyon ni boss. Kaso nga lang yung nagka-problema dito is dun sa unang gumawa. Kasi kung yung dun sa unang gumawa naayos na kaagad yung issue ng kanyang carburetor, so tapos na kaagad yung problema ni bossing. Hindi na siya manonood pa ulit ng iba't ibang video para lang maayos yung kanyang unit. So naiintindihan ko yung part ni bossing na kaya niya ipapakarbon kasi yun na yung huli niyang pambato, di ba? Kasi chinek na niya yung kuryente, chinek na niya yung spark plug, so malakas. Pinalinis na niya yung kanyang carburetor, so akala niya okay yung pagkakalinis, di ba? So yun na lang yung nakikita niya. So tama naman, ipapakarbon kung yun po ay loose compression mga bossing. So kapag ka loose compression, yan po ay ginagawa natin sa pagkakarbon kasi kung itong unit na to, gaya itong unit na to ay matagal pa, so po possible na magkaroon ng carbon ng kanyang barbula dahil nga tukod ang pagkaka-adjust ng pagkaka-tune up ang kanyang barbula. Okay, so nakuha pa naman itong unit na ito sa tune up, nabawasan yung clearance, itinama natin yung clearance sa kanyang barbula, itiniming ng ayos ang kanyang carburetor, so na-resolve yung kanyang unit. Okay, so yun nga yung sasabi ko, hanap na lang po kayo ng mekaniko kung kayo ipagagawa at hindi kayo magdi-DIY. So less gastos at less abala po sa inyo. So gaya ng motor ni bossing, hindi na daw niya ito magamit dahil hindi pa rin niya nare-resolve yung issue at problema ng kanyang unit. So ngayong araw, ayan, so natulungan na natin si sir sa problema ng kanyang unit, naayos natin ang kanyang motor at ayun, less gastos pa rin si sir kasi syempre yung labor ng pagpapakarbon, so syempre mas mataas siya
sa price ng maintenance. So maintenance lang po yung ginawa natin dito sa motor ni Bossing. So tune up at linis lang ng carburetor, timing ng carburetor. Ayan. So ayan, tapos na rin naman natin linisin yung ating carburetor mga bossing. Ayan. So sana kung halimbawa mag DIY kayo panonood ng paglilinis ng carburetor, ayan, sana makatulong ito sa inyo mga bossing. At yung sa mga tips na mga ibinigay ko, ayan, so sana magkaroon din kayo ng idea. Yung mga video natin na nilalabas mga bossing, yan po ay basehan lang po ninyo mga bossing. Po pwede nyo maging idea, basehan sa inyong pagdi-DIY at maging paraan para maayos po ang inyong mga unit. Okay? So sana mas maganda pa rin, meron pa kaming trusted mechanic. At ayan, testing na natin mga bossing ha, kung ayos na ang motor ni boss. Alright. Okay, so ayun nga mga bossing, natsambahan na naman natin ang motor ni bossing. So naayos natin yung unit niya na hindi na kinakarbon yung kanyang unit. Okay, so nakuha natin yung tamang air and fuel mixture ng kanyang unit. Kaya maganda rin yung timing at binibigay na power ng ating unit. Okay, so ang gagawin naman natin dito mga bossing yan, so tetesting naman natin yung takbo niya. At ito, malayong malayo doon sa issue na sinasabi niya nung dumating siya dito na mahirap siyang paandarin na tayo umalis sa tayo. At isa pa, kahit daw mainit na ay ganun pa rin yung senaryo. Okay, so ayan, tetestingin natin itong mga bossing at titingnan natin kung mamamatay siya sa takbo.